Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Prep Talk, PRC Region 1 Examinees Pre-Exam Technical Briefing and Licensure Know-How para ho sa February 2026 Licensure Examination for Criminologists. Sa Prep Talk po ay pag-uusapan ho natin mga bagay na ito. Una, ang testing center sa Region 1 kung saan gaganapin yung ating licensure examination for criminologies. Pangalawa, ang program of examination and notice of admission, kung ano po yung mga napapaloob na guidelines and issuance dito. Examination measures and misconceptions, kung ano nga po ba yung mga pawang katotohanan o kasabihan lamang pagdating sa patungkol sa usaping licensure examinations. And of course, yung dates to remember bago ho ang licensure examination for criminologists. So, ang ating testing centers here in Region 1, meron po tayong 4. Una, ang Rosales, Pangasinan. Pangalawa, Bayambang, Pangasinan. Pangatlo, ang Candon City, Ilocos Sur. At ang panghuli, ang Lawag City, Ilocos Norte. Dumako naman po tayo sa Program of Examination. Ang Program of Examination po pala, lahat po ng propesyon na nagkakandak ng licensure examination ay may kanya-kanya hong program of examination. Sa program of examination, napapaloob po dito yung title ng examination tulad po ng criminologies. Makikita nyo ho dyan, ito ay Program of the Licensure Examination for Criminologies on February 4, 5, and 6. Yan, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan ikakandak yung exam. Napapaloob din po sa program of examination ang date and time ng pagkandak ng licensure examination. Andyan din po yung mga subjects na kailangan yung i-take during the exam at yung katumbas nitong percentage para makapasa kayo. So sa unang araw po sa February 4, 2026, for 8 a.m. to 11:30 a.m., meron po tayong criminal law and jurisprudence na subject. Pangalawang subject po for 1:30 p.m. to 4 o'clock p.m., ang law enforcement administration. Sa pangalawang araw, February 5, 2026, 8 a.m. to 11:30 a.m., andyan po yung crime detection and investigation. And then second subject is 1:30 p.m. to 4 p.m. ang forensic science. For the last day of examination, February 6, 2026, andyan po ang subject na criminology para sa oras na 8 o'clock to 11:30 a.m. At para naman po sa hapon, ang last subject ay ang inyong correctional administration. So in total of 100% po ng 6 na subjects. Ayan. So program of examination, napapaloob din dyan po ang ating mga general instructions. So una, you have to check or verify yung school or building assignments at the PRC official website or through the notice or announcement to be posted at the PRC premises 2 or 3 working days bago ho yung examination. So you have to make sure na you bring your notice of admission when you verify your school or building assignment. So visit your school or building assignment prior to the day of examination para ho ma-check nyo yung kwarto at hindi na po kayo maligaw sa mismong araw ng exam. Pangalawa, you have to report to the school building assignment before 5:30 a.m. on the first day of the examination to verify your room and seat number. So you have to be punctual. Late examinees will not be admitted. So bakit nga po ba kailangan mag-report ng mga examinees ng 5:30 a.m. sa first day of examination nila? Kasi meron po tayong mga kinakandak pang ibang mga examination measures na kailangan para mapangalagaan at maprotektahan yung integridad ng examination. Pangatlo, examinees are required to wear the following attire every examination. So para ho sa lalaki, dapat ho naka-tuck-in white polo shirt with collar, without any seal, logo, or mark, and then a decent pants or slacks. Sa mga babaeng examinees naman po ay tuck-in white blouse or shirts with collar, without any seal, logo, or mark, and decent pants, slacks, or skirt, and ponytailed long hair. So ano nga po ba yung mga dapat dalhin sa mismong araw ng exam? So usually ang mga
specifically for the licensure examination for criminologists, mga dapat yung dalhin ay una, yung notice of admission. So yung notice of admission po, ito po yung ibinibigay sa inyo after po ng masusing evaluation ng mga documents na pinasa ninyo during your application for exam. Pangalawa, yung official receipt. Official receipt po ay makikita po ninyo sa inyong Leris account or PRC account doon sa existing transaction ninyo, doon sa transaction ninyo for the examination application. Pangatlo, 2 or more pencils, number 2 po. So dapat po yung number 2 po yung tatak ng pencil na dadalhin nyo. And then letter D, regular ball pens, hindi po sign pen, friction pen, or technical pen. And of course, dapat blank ink only and with transparent casing kung sakaling may casing po ito. For E, one-piece long brown envelope na paglalagyan po ng ating notice of admission, ng ating official receipt at iba pang mga dokumento na kailangan. Letter F, one piece ng long transparent plastic envelope for keeping your valuables and other allowed items. So transparent po siya, hindi po clear transparent plastic envelope. Hindi po pwede yung kulay green na transparent, yellow or red na plastic transparent envelope. Dapat clear lang po siya. And then last, and then G, ordinary magnifying glass or horseshoe microscope. Yan. Then yung last, yung pack snacks or meals, and then necessary medications including po yung hygiene and sanitary kits na nakalagay po ulit sa transparent clear plastic envelope. Ayan. So you have to make sure po na meron po kayong sufficient na dalang pagkain at tubig for the day kasi hindi na po kayo allowed lumabas na examination room once na nag-start na po yung exam. So, para ho maiwasan yung syempre mahaba-haba yung exam, maiwasan yung pagkauhaw o pagkagutom, you have to make sure na sufficient yung drinks na dala ninyo and yung pagkain na dala ninyo. Ayan. So yung mga prohibited items po natin during examination sa loob ng testing venue ay una yung books, mga notes, review materials, and other printed materials na nagko-contain ng coded data or information or formula. Letter B, digital and modified magnifying lens. Letter C, lahat ng klase ng calculator. Hindi po pwede sa loob ng testing room, testing venue. Yung inyong mga Apple, Samsung and other smartwatches, cellular phones, earplugs, Bluetooth transmitters, portable computers, and any other electronic gadget or devices ay na pwedeng gamitin to communicate or for whatever purposes ay hindi po pwede sa loob ng testing venue. So, just gusto ko lang po i-clarify na bago kayo po makapasok actually ng gate ng ating testing venue ay sasalain na po kayo ng building supervisor ninyo at kasama ang kanilang PNP security personnel to check kung meron po ba kayong mga dalang pinagbabawal na items o prohibited items, lalong-lalo na ho yung ating mga gadgets, smartwatches. So sa gate pa lamang po hindi na po 'yan makakapasok. So ngayon pa lamang po I am advising you na wag na hong magdala ng lahat ng prohibited items sa mismong araw ng exam. Dahil hindi po kayo makakapasok ng exam hanggat hindi nyo po dahil hindi po kayo makakapasok ng exam kapag meron po kayong mga dalang prohibited items. So maaring iwan na lang po ito sa inyong mga boarding house, sa bahay ninyo, bago kayo pumunta ng examination venue. Para hindi nyo na ho problemahin kung saan nyo ilalagay o kanino nyo iiwan yung mga gamit, yung mga smartwatches, yung mga other devices o prohibited items na dala nyo sa mismong araw ng exam. Letter D, bags of any kind. Yan. So, wag na ho kayong magdala ng bag dahil ang dala nyo lang ho dapat yung transparent and clear plastic envelope.
Other examination aids not stated in this program, bawal po. So, kung ano lamang ho yung mga nabanggit ko kanina na kailangan yung dalhin sa mismong araw ng exam, yun lang po yung dalhin ninyo. Other than that, wag na hong dalhin, iwan po sa bahay o sa inyong boarding house para hindi nyo na isipin during examination kung kamusta ba yung gamit na iniwan nyo sa labas o kung kani-kanino nyo pinakisuyo. Okay po ba? And then the rules on the conduct of bodily search, inspection of personal belongings of the examinees, and the seizure, confiscation of prohibited items during the licensure examination nakapaloob po yan sa ating Annex A ng PRC Memorandum Order Number 57, Series of 2020 shall be strictly observed. Yan. So muli, wag na ho tayo magdala ng mga prohibited items dahil sa gate pa lang po ng testing venue ay hindi na po kayo makakapasok kapag meron po kayong mga dalang prohibited items. So you have to make sure na lahat po ito ay naiwan sa inyong mga bahay or sa inyong mga inuupahang bahay. Okay. Next. Important po, you have to know that personal belongings brought by an examiner shall be for his or her own account. The PRC will not be answerable for any such item or personal belonging that might be lost during the examination without fault or negligence on its part. Ayan po. Ito po yung sample ng NOAA po natin. So sa sample NOAA po natin, nandyan po yung inyong pangalan, examination name, so licensure examination for criminology, exam date, February 4, 5, 6, 2026, exam place, kung anong pinili ninyong examination place. Muli, meron tayong 4 na testing venue. Rosales, Bayambang, Candon, Ilocos Sur, and Lawag City, Ilocos Norte. Andyan yung application number ninyo, seat number, OR number, OR date, amount na binayad nyo during the exam application. Yan. Sa likod po na inyong notice of admission, muli nakalagay po dyan yung mga general instruction to examinees, yung mga dapat dalhin at hindi dapat gawin during the examination on the day of the examination. Ayan. So muli, you have to maintain yung discipline at all times. So any misconduct or irregularity on your part or any violation of the examination rules and regulation instructions will be sufficient cause for cancellation of your examination papers and your debarment from taking any future licensure examination. Ayan po. So ngayon pa lamang po, you have to make sure that you maintain the discipline, you follow the rules, the protocols, and regulations na ibinigay po ng komisyon para maiwasan po yung debarment from taking any future licensure examination. Ayan. So, ngayon naman po pag-uusapan natin kung ano po yung mga pawang katotohanan at kasabihan lamang pagtungkol sa usaping licensure examination. So una, myth or facts, yan. Kasabihan nga ba o katotohanan? Yan. So, all examinees shall be subjected to bodily search and inspection of the personal belongings before proceeding to the testing room. So, kasabihan po ba ito or isa itong katotohanan? Yan. Yan. So, fact po siya. Ito po ay katotohanan. So, tulad po ng sinabi ko kanina, nakapaloob po dun sa memorandum na nabanggit ko kanina, na lahat po ng examinees na papasok pa lang, sa gate pa lang po, napapasok po sa gate pa lang, ay i-check na kung may mga dalang prohibited items. Then, pagpasok nyo sa mismong testing venue, magkakaroon po ulit ng bodily search and inspection. Kasama po natin yung building supervisor, floor supervisor, then PNP personal security to check kung meron pa ho bang mga to conduct bodily search and inspection of the personal belongings. Muli para i-ano ho natin, ma-secure ho natin yung integrity ng ating licensure examination. Yan. Yan po yung sample picture ng pag-conduct ng ating bodily inspection and bodily search and personal belonging inspections. Yan. Makikita nyo ho dyan, yung mga examinees po natin ay pinapapila ho. Depende sa dami, usually 5
usually 2 to 5 na lines. Meron po tayong, andyan po yung floor supervisor, building supervisor, and PNP security to assist in the conduct of the bodily search and personal belongings inspection. Yan. So next, examinees are allowed to check their cell phones during break time. So totoo po ba ito? O kasabihan lamang? Yan. So myth lang po siya, kasabihan lang po siya. Hindi po siya totoo. Kasi ulitin ko po, bago po kayo makapasok ng testing venue, sa gate pa lang, po, hindi na po kayo makakapasok kung meron po kayong dalang cellphone. And then of course, pagpasok niya ng testing room ninyo, hindi na kayo allowed na lumabas, hindi na kayo allowed na gumamit ng cellphone, at kung ano pang mga prohibited items. Next, strictly no erasures on the answer sheets. So, kasabihan ba o katotohanan? Yan. So, fact po siya. So, strictly no erasures on the answer sheets. Yan po. So, hanggat maaari, iwasan po natin yung pagbubura ng inyong sagot doon sa answer sheet. Yan. Ito po yung sample answer sheet po natin. So, makikita nyo ho dyan, nakalagay yung instruction to examinee, yung subject box, and then letter choices box. So, sa subject, so muli, for writing, you have to use po yung ball pen. Then for shading, lapis. Okay po. So subject, lagay nyo kung ano yung subject na iti-take ninyo. And then of course, yung set nyo. Kung set A ba kayo or set B. So usually po, nahati po ang ating mga examinees to set A and set B. So paano nyo ma-identify kung set A kayo or set B kayo? Kung set A po, yan po yung mga add number. For example, yung 13579. Kung 1357911 ka, add number ka set A. Kung even number like 2468, ikaw ay set B. Yan. So, yung mga examinees po natin ay may mga kanya-kanyang designated seats and then seat number. Okay? So, doon pa lang makikita nyo na kung anong set po kayo. Kung set A or set B. Maliwanag po. Yan. So, sa pagsasagot po, you have to make sure na yung brown envelope ay nakalagay po sa silong ng current na sheet na ina-answeran ninyo or sinusulatan ninyo para maiwasan po yung pagbakat doon sa pangalawang answer sheet. But you do not have to worry kasi you will be advised ng inyong room watcher to detach po yung pinaka last page ng inyong answer sheet para ho maiwasan yung pagbakat kapag kayo ay nag-shade o sumasagot gamit yung answer sheet na dinetach ninyo. Next, leaving an item blank will result in all subsequent items being marked as incorrect. Yan. So, totoo ba to o myth lang? Yan. So, myth lang po siya. Hindi po siya totoo. Kahit na may malagpasan po kayong mga number doon sa may malagpasan po kayong number na hindi nyo nasakutan doon sa answer sheet. Hindi po siya mag-automatic na incorrect yung mga susunod na items. Hindi po yung totoo. Then, kicking the chair after the exam or breaking your pencil into pieces will bring good luck. Yan. So, myth lang po siya. So, marami pa rin po tayong mga examinees na gumagawa nito after their exam, after taking their exam. Pinuputol nila yung lapis nila or sinisipa yung upuan at hindi na lumilingon pabalik daw. Yeah. So myth lang po siya pero syempre it doesn't hurt to try kung naniniwala po kayo diyan, but you just have to make sure na hindi po tayo makakaabala sa mga ibang examinees, sa mga naiwan na examinees. Lalo na pagsisipain po natin yung upuan ho natin, no. Iwasan po nating makaabala din dun sa mga examinees, sa mga ibang examinees. Yan. And for other concern po, you can email po yung PRC Regional Office 1 po natin. Nandiyan yung mga email addresses po natin. ro1@prc.gov.ph. For IT po natin, for IT concerns, andyan ang ro1.it@prc.gov.ph. For application concern, andyan po ang ro1.application@prc.gov.ph. And for examination concern, andyan po ang ro1.examination@prc.gov.ph. And of course, you can also call us sa 0756493798.
Ang official Facebook page po ay PRC Region 1, Ilocos Region. Ayan. So yan po, dyan po nagtatapos ang ating Prep Talk PRC Region 1 Examinees Pre-Exam Technical Briefing and Licensure Know-How for the February 2026 Licensure Examination for Criminologists. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and we wish you good luck. We are praying that all of the examinees for the licensure examination for criminologists will pass with the flying colors. Maraming salamat po.